Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Happy All Saints Day, sapagkat ngayon po ay unang araw sa buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang ang dakilang kapistahan para sa lahat ng mga banal, the Solemnity of All Saints Day. Ingat po sa pagdalaw sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay na yumao at huwag natin kalilimutang mag-alay ng mga panalangin para sa kanila. Ngayon po, ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang isang natatanging kapistahan sa lahat po ng mga santo at santa. Silang mga ganap na kapiling na ng Diyos at nananalangin para sa atin. Inabati ko po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, ang mga viewers, followers, and supporters of our daily gospel reflection. Pagbati rin po sa lahat ng mga tumutulong sa amin sa pagtataguyod ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mabuting balita para sa araw na ito, Solemnity of All Saints Day. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan na inilalaan ng simbahan para sa lahat ng mga banal, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo, mula po ito sa ika-5 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ang title po na binigay ko sa pagninilay ngayon pong All Saints Day ay nagsasabing, "The call to be blessed is the call to find our happiness in God." Ang tawag sa pagiging mapalad ay isang tawag din upang hanapin ang ganap at tunay na kaligayahan sa Diyos. At yan naman ang totoo. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. The United Nations Sustainable Development Solutions Network, the organization behind this report, uses 6 key factors to help rank the more than 150 countries in the world based on their average life evaluations between 2020 to 2022. At ano po itong 6 factors na ito na nagdedetermine sa pagiging masaya o maligaya ng isang bansa? Una, social support. Pangalawa, income. Siyempre, mahalaga po yan, yung kinikita ng mga mamamayan. Pangatlo, health. Mas marami ang malulusog sa bansang masasaya, ligtas at malayo sa karamdaman. Freedom. Walang pressures. Hindi nakakulong sa mga pressures ng buhay, kundi malaya na kumikilos at gumagalaw. And generosity is also one of the factors sa pagiging masaya pala ng isang tao. At ang panghuli ay sa pag-aaral, absence of corruption. Sino nga ba naman ang matutuwa kapag may corruption sa gobyerno? Kaya sa mga bansa daw po na less on corruption, mas nagiging masaya ang mga mamamayan. And this year's ranking is similar in those of the past. At sabi ko nga, for the past 6 years, ang Finland po ang nagkakamit ng unang pwesto na kinikilalang pinakamasaya sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. At ayon po kay Frank Martella, isa pong Finnish philosopher and psychology researcher, ang Finland daw po bilang isang bansa ay naging masaya sapagkat ang mga tao hindi nagkukumpara ng kanilang sarili sa kanilang mga neighbors. They do not compare themselves to their neighbor. And pangalawa, they do not overlook the benefits of nature. Lagi nilang nakikita
yung kaligayahan, hatid ng kalikasan. At ang pangatlo, they do not break the community circle of trust. Sila po ay nagtitiwala sa isa't isa. Kaya, siyempre nga naman, kapag wala kang tiwala sa mga nakapaligid sa iyo, hindi ka magiging masaya. Pero sa kanila, mataas po ang level ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. At ang sabi po ni Frank Martella, focus more on what makes you happy and less on looking successful. Because not all successful people are truly happy. The first step to happiness is to set your own standards instead of comparing yourself to others. O ayan, nakita nyo na, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Makontento ka kung ano at kung anong meron ka. At sigurado, magiging masaya ka. Huwag din makakalimot maging generous at maging mapagpasalamat. Because grateful people are also generous people. Kaya hinayaan po nila na ang liwanag ng Diyos ay tumagos sa kanilang puso at ang liwanag na ito'y ibahagi sa iba. Kung kaya dahil sa kanilang kabanalan, tayo ay nabahagi na ng kabanalan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat sila ay tunay na liwanag na nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon. Kaya mga kapatid, sa araw ng mga banal, huwag nating kalilimutan na ang tunay na kaligayahan ay kaligayahan lamang na matatagpuan sa Diyos. The call to be blessed is the call to find happiness in God. Masaya po ang pagdiriwang sapagkat ang mga santo ay nabuhay sa kagalakang hatid ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagtagumpayan. Happy All Saints Day po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng tunay na kabanalan, maraming salamat po sa kabanalan na isinabuhay ng iyong mga banal. Dahil sa halimbawa na kanilang pinakita, nasinadan kami na yung liwanag sa kabanalang kanilang isinalamin sa kanilang buhay. Patuloy po kaming akayin sa landas ng kabanalan upang kami makarating ng ganap sa piling mo magpakailanman. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga kakilala. Let us not forget that evangelization starts at home. So let us bring the message of God's love and the message of God's words to our loved ones. Mga kapatid, sa araw na ito, hanggang November 9, meron pong mga misa ng binaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kung meron pa pong gustong humabol sa pagpapamisa para sa mga yumaong mahal sa buhay, meron pa naman pong ilang araw na natitira, sinisimulan po ngayon ang misa ng binaryo para sa mga departed loved ones natin. At sa darating pong Disyembre, meron po kaming proyekto na inilunsad. Ito po ay pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Magbibigay po ang Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua ng 1,000 bags of Medianoche package para sa 1,000 pamilya na ating pong tutulungan. Kaya naghahanap po ako ng 1,000 persons or even 1,000 families, lalo na po yung mga members ng 1,000 Club of St. Anthony na ngayon pong December or even before December na magbigay po ng 1,000 pesos para mag-sponsor sa isang pamilya na pagbibigyan. 1,000 pamilya po ang ating pagkakalooban, kaya kailangan po namin ng 1,000,000. Sana po, tulungan niyo po kami upang maging posible ang proyektong ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.